Paano mag-recover ng e-registration account? So, yan po mga kabayan ang ituturo natin sa video na ito. So, ganito lang po ang gawin nyo. Una po, pumunta lang kayo sa browser ng inyong mga cellphone. So, ang gagamitin ko po dito ay Chrome browser. Pwede po kayong gumamit ng ibang browser. And then, i-open nyo lang. Pagdating dito sa inyong mga browser, ay search nyo lang po dito ang e-registration. Ayan po. And then, may lalabas po dito. Ayan po. So, dito po, hanapin na lang po natin dito ang account recovery. Ayan po. I-click nyo po yan. And then, mapupunta po tayo dito sa account recovery ng POEE Online Services. So, dito po mga kabayan, ilalagay po natin dito yung email na ginamit po natin nung time po nag-create tayo ng e-registration. So, ilagay po natin dito. And then, i-click po natin itong next button. Ngayon, mapupunta na po tayo dito. So, dito po, ilalagay na po natin yung ating first name or pangalan po natin, ang ating middle name at ang ating apelyido. Pag once po na nilagay na natin, i-click na natin itong next button. And then, dito po sa baba, confirmation po, tatanungin ka po dito kung gusto mo po na i-reset or i-resend ang temporary password para po sa iyong account. So, i-click po natin itong yes button. And then, lalabas na po ito, account recovery. So, dito po, successful na daw po. So, magsisend po yan ng temporary password sa inyong mga email. Okay? So, puntahan nyo po sa inyong mga email. Kung hindi nyo po makita sa inbox, puntahan nyo po sa spam ng inyong mga email. And then, ganito po ang makikita nyo. Ganyan po. And then, pag yan po, i-open nyo lang po yan. And then, makikita nyo po dito sa baba, yan po yung temporary password. So, ngayon po, yan po yung gagamitin nyo para po may login yung inyong mga e-registration. So, yan po, temporary lang po yan. Pag once po na nilagin nyo yan, palitan nyo na po yung password. And then, wag nyo po masyadong patagalin kasi na-expire po yan mga lodis. Okay? So, ngayon, ilalagin na po natin yung ating mga account. Balik ulit tayo dito sa e-registration. Yan, i-click natin yan. And then, mapupunta tayo dito sa portal ng e-registration. So, dito po, para makapag-login tayo, click natin tong let's go. And then, dito po, ilalagay na po natin dito yung ating mga email. And then, ilagay naman po natin yung binigay sa atin or sinend po sa ating temporary password. Pag once po nilagay natin yung temporary password, i-click na natin itong login button. And then, dito po, lalabas na po ito. So, dito po, magpapalit na po tayo ng password. Okay? So, maglagay po tayo dyan ng password. And then, ilagay din po natin dito ang confirm password. Dapat po, parehas po yan, ha? So, pag naggagawa po tayo ng password, 8 character po yan. Lagyan nyo pong big letter or small letter. And then, lagyan nyo din po ng number. So, pag once po nilagay nyo na yung password na gusto nyo, i-click nyo na po itong change password. And then, lalabas na po ito. So, i-click nyo lang po itong close. And then, ayan na po, ito na po yung inyong mga account.